Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang taluntunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, narito ang ating lakandiwa. Sa mga lalaking balita sa tapang at mga babaeng puso'y matimtiman, sa pag-asa't buhay ng bayat lipunan, sino ang may higit na kahalagahan? Ito'y paksa ngayon na tatalakayin ng mga makatang may tatag at giting. Balagtasang ito'y dinggit panoorin, gintong kaisipan ay inyong pulutin. Panig ng lalaki ay pagtatanggol ng makatang si Bert na maraming baon, at si Angelica naman ang tutugon sa mga babae ng ating panahon. Akong si Rafael, pahatman ng diwa ay mamamagitan sa dalawang makata. Lakandiwa akong tagapamayapa kapag sa tulay sumiklab ang digma. Unang tindig ngayoy aking ibibigay kay Lambertong Panig sa lalaking tunay. Sa kanyang pagbikas ng tulang mainam ay suubin ninyo niyang palakpakan. Nang unang lalangin ng Diyos ang tao, lalaki ang unang nilikha sa mundo. Si Adan ang unang kinipil sa abo, higit ang halagang hindi mamagkano. Babaeng si Ebay, pangalawang nilalang, at siya'y kinuha sa tadyang ni Adan. Lalaki't babae, isang kaisipang ang mga lalaki, higit na matimbang. Sapagkat sa tadyang ni Adan kinuha, ang unang babaeng nilikhang si Eva, di man sinasadya ay isipin sana na mga lalaki laging nangunguna. Ang mga lalaki higit na malakas kaysa sa babaeng babasaging hiyas. Tunay na lalaki ay makabubuhat ng libong pasanin kahit anong bigat. Bigat ng buhati hindi makakaya ng isang babae, mahinhing dalaga. Sa katuwiran ko'y ang ayaw sumama, kalak ang isipan at walang pag-asa. Una palang tindig ng ating lalaki, ibig nang gipitin itong binibini. Subalit si Gigi, makatang babae, alam kong sa tula ay may sinasabi. Kaya't Angelica, ika'y tinatawag upang dito ngayon ay magpaliwanag. Sa kanyang pagtindig, nakagulat-gulat, palakpakan ninyo, madlang nagmamalas. Oo, alam namin na yaong si Adan, ang unang sa mundo'y lalaking nilalang. Ngunit batid nating siya ay namanglaw ng walang babaeng kasamang mamasdan. Si Aday nabagot sa pangungulila, nang sa paraiso'y walang makasama. Di ba't ang lalaki naging maligaya nang sa kanyang tadyang
ay kunin si Eva? Ang mga lalaki walang mararating kung wala si Ebang nagbigay ng aliw. Baka nga si Adan noon ay nabaliw kung walang babaeng may halinang angkin. Higit ang halaga ng mga babae kaysa malungkutin na mga lalaki. Hindi mabubuhay ang mithing pagkasi kung sa mundo'y walang mutyang pinupuri. Oo, ang lalaki malakas, matapang, kung lakas ng bisig ang pag-uusapan. Ngunit ang babae may lakas na taglay, magbigay ng lunas sa pusong sugatan. Akong lakandiwa ng mga Makata ay pansamantala nahihintong kusa. Saka lamang ako muling papagitna kung may pag-aayos na inaakala. Sa ganito'y aking muling tatawagin, panig ng lalaking sa tulay may giting. Ang Makatang si Bert, muling salubungin ng palakpak ninyong sa diway panggising. Nang sa paraiso, ang tao'y tuksuhin ng ahas na tusong alagad ng dilim. Ang unang natukso ay babae man ding naghatid sa mundo ng matinding lagim. Ito'y katunayang babae marupok. Sa hibo ng tukso, kay daling malugmok. Dahil sa babae, nagkadurog-durog ang sana ay walang kamatayang lubos. Dito'y masasabing ang kahalagahan ng mga babae ay pangalwa lamang. Nangunguna pa rin ang lalaking tunay, lumayo sa tukso upang paglabanan. Lalaking si Adan, oo, natukso rin nang dahil kay Ebang mansanay kagatin. Babae ang unang may batik na itim ng sala ng taong di suka maatim. Babaeng si Eva ay kung natuksuman ng imbing Satanas ng sangkalupaan. Di ba dapat itong nooy hinadlangan ng unang lalaking nilikhang si Adan? Ngunit sa halip ngang siya'y sansalain ng kanyang kasamang lalaking giniliw. Sinang-ayunang pat kasamang kumain ng prutas na bawal sa pagkahilahil. Yan ba ang halagat, pangangalandakang ang mga lalaki mapapanaligan? Marupok din silang walang alinlangang magligtas ng kapwang nasa kagipitan. Ang mga lalaki, di man nilalahat, karamihay taksil sa ngalang pagliyag. Mga salawahang lalaki di tapat, dami ng babae nilang pinaiyak. Pinaiyak ka mo ang mga dalaga ng mga binatang tapat kong dumiga. Aba, Angelica, magdahan-dahan ka, mayroon ding babaeng taksil sa pagsinta. Di ba't ang nagbagsak kay Haring Solomon ay reyna ng Sheba ng kanyang panahon? Sa mga lalaking sinlakas ni Samson, may mga Delilah taksil hanggang ngayon.
May mga dalaga na ang hinahanap, matandang lalaking mayamat mapinat. Matapos ubusin ang salaping hawak, kagyak na iiwan ang matandang kumag. Ikaw ang makatang, mayabang na kumag. Lambertong animoy, uwak kung mangusap. Uwak kang palaging ipinahahayag ang iyong pangalan habang lumilipad. Nalimot mo na ba yaong nakaraan? Nangambayan nati dumog sa digmaan? Ang tumulong noon sa maraming kawal, babaeng magiting, si Gabriela Silang. Demokrasya natin minsay nabusabos ng kapanahunan ng rehimeng Marcos. Salamat na lamang at ito'y natubos ni Cory Aquino na babaeng bantog. Pati si Rafael, iyong pinupuri, bilang lakandiwa na kawili-wili. Ay, naglalangis ka, sip-sip na lalaki. Sa'yo, lakandiway, ibig mong kumampi. Ibig kong kakampi, tamang katuwiran, upang ipagwagi itong balagtasan. Ang mga lalaki ang dapat itanghal, siya'y nangungunang dapat papurihan. Dapat papurihay ang mga babae na nakahihigit sa mga lalaki. Sa tulang ito, ako'y magwawagi, babae malambing at kawili-wili. Ang mga lalaki haliging matatag, puno ng pamilyang masipag, maunlad. Sa ating pag-unlad ay ang kailangan ay mga babaeng ilaw ng tahanan. Tungga at pabaya, yaong mag-aaral, na babaeng gusto'y magpaganda lamang. Magpaganda lamang? Hindi tunay iyan. Ang mga babae marunong at paham. Ang mga lalaki higit na magaling. Higit ang babae, sino mang tanungin. Hari ang lalaki. Na ang babae. Bert at Angelica, kayo'y magsitigil. Nagsaaway itong balagtasan natin. Ang inyong sarili, inyong payapain, at nakahihiya kayong panoorin. At kayong dalawa, upang matahimik, akong lakandiwa ngayoy magsusulit. Sa sagutan ninyong di mapatid-patid, ngayon ang hatol ko'y aking ihahatid. Ang narinig nating mga katuwiran ng mga makatay may mabuting aral, lalaki't babae, pakikinabangan sa kanilang gintong mga katangian. Matwid ni Lamberto ay sadyang maganda, lalaki may giting, talino at sigla. Bayaning lalaking inihayag niya, patunay na yaoy lubhang mahalaga. Subalit si Gigi ay nagturing namang ang mga babae dapat ikarangal. Ang mga lalaki lalagi sa lumbay kung walang babaeng ilaw nila't gabay. Sa ganito'y akin ngayong ituturing, lalaki't babae huwag pag-awayin. Sa halip mag-away, yaring tagubilin, magmahalan silang tapat sa damdamin. Kaya't wala akong kabigin itulak sa mga makatang katwiray panatag. Bert at Angelica,
ang aking pahayag. Hatol ko sa inyong balagtasay patas. Ang hatol kong ito'y tulad kay Solomong, haring dinakila sa diwa at dunong. Gayunman kung kayo'y di ko kasangayon, kayo'y magpasiyat, kayo ang humatol. Inyong napakinggan ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patulan ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng Balagtasang makagiliwan ninyo.